Sa loob ng nakaraang mga taon, unti-unti nating nasaksihan ang pagdating ng mga bagong barko ng Philippine Navy. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na maaaring hindi pa pala ito ang pinakamalaking hakbang sa modernisasyon ng ating hukbong dagat? Paano kung ang dalawang Miguel Malvar-class frigates na kakapasok pa lamang sa serbisyo ay simula pa lang ng isang mas malaking plano? May lumabas na impormasyon na nagsasabing mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng direktiba na bigyang prioridad ang pagkuha ng 6 pang Miguel Malvar-class frigates bilang Flight 4 drama. Kung ito ay tuluyang maisakatuparan, double ang kabuuang bilang ng Miguel Malvar-class frigates ng Philippine Navy. Pero hindi lang iyan ang magandang balita. May isa pang malaking development na halos hindi napapansin. Ang kasalukuyang order ng 2 karagdagang frigates ay mabilis ding umuusad. Ang kanilang disenyo ay halos tapos na, at nagsimula na rin ang pagbili ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng mga barko. Ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap ng Philippine Navy? At bakit posible ring mas advanced pa ang 6 na susunod na frigates kaysa sa mga naunang barko? Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Noong isang taon, opisyal nang nakomisyon ang unang 2 Miguel Malvar-class guided missile frigates. Ito ang pinakamodernong surface combatants na kasalukuyang nasa serbisyo ng Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay may displacement na humigit kumulang 3,200 tonelada at itinayo ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Hindi lamang sila mas malaki kaysa sa mga naunang frigates ng Philippine Navy, kundi mas mabigat din ang kanilang armament. Mayroon silang vertical launch system para sa VL-MICA surface-to-air missiles, Sea-Star anti-ship missiles, lightweight torpedoes, modern electronic warfare systems, advanced combat management system, at helicopter facilities para sa anti-submarine operations. Sa madaling salita, sila ang naging bagong pamantayan ng Philippine Navy pagdating sa modernong naval warfare. Ngayon, ayon sa mga ulat mula sa defense observers, iniutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan pa ng 6 ang Miguel Malvar-class frigates bilang Flight 4. Kung mangyayari ito, ang orihinal na plano na 6 na barko ay magiging 12 frigates. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 na-deliver. 2 pa ang nasa ilalim ng follow-on order. 2 pa ang inaasahang ma-award sa loob ng taong ito. At kung idaragdag ang 6 na bagong prioridad na barko, magkakaroon ng Philippine Navy ng isa sa pinakamalaking guided missile frigate fleet sa Southeast Asia. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense tungkol sa detalye ng 6 na bagong barko, malinaw na ipinapakita nito ang lumalaking prioridad ng administrasyon sa pagpapalakas ng maritime defense ng bansa. Hindi rin ito nakakagulat. Sa nakalipas na ilang taon, patuloy na tumitindi ang mga hamon sa West Philippine Sea. Habang lumalaki ang pangangailangan para sa mas maraming barkong kayang magpatrolya, magbigay ng air defense, anti-surface warfare, at anti-submarine capability, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming modernong frigates. Ngunit mayroon pang isang development na mas nakakatuwa. Habang pinag-uusapan ang 6 na bagong barko, mabilis ding umuusad ang kasalukuyang order ng 2 follow-on Miguel Malvar-class frigates. Kamakailan lamang ay naglabas ang Department of Budget and Management ng humigit kumulang 6.8 bilyong piso na saro para sa second milestone payment ng Frigate Full Complement Acquisition Project. Para sa maraming tao, maaaring ordinaryong budget release lamang ito. Pero sa larangan ng shipbuilding, napakahalaga ng ibig sabihin nito. Ipinapakita nito na ang Critical Design Review o CDR ay halos natatapos na. Ang Critical Design Review ang isa sa pinakamahalagang yugto bago tuluyang simulan ang aktwal na paggawa ng barko. Kapag natapos ito, nangangahulugan itong finalize na ang halos lahat ng engineering details. Mula rito, maaari nang umusad ang pagbili ng mga pangunahing materyales tulad ng bakal, propulsion components, combat system equipment, radar foundations, at iba pang structural assemblies. Sa madaling salita, hindi na lamang ito nasa papel. Unti-unti na itong nagiging aktwal na barko. Ayon pa sa ilang defense analysts, posible ring magsimula ang steel cutting ng unang barko sa loob lamang ng susunod na ilang buwan. Kapag nagsimula ang steel cutting, iyon ang opisyal na simula ng konstruksyon. Mas maganda pa rito, inaasahang mas mabilis ang paggawa ng 2 follow-on frigates kumpara sa unang batch. Bakit?
Dahil marami nang natutunan ng HD Hyundai mula sa unang dalawang barko. Nagawa na ang prototype, nasubukan na ang integration ng iba't ibang systems. Mas maikli na rin ang design validation process. Ibig sabihin, mas mabilis na ang production line. Isa pang tanong na madalas itanong ng maraming defense enthusiasts ay tungkol sa radar. Ang unang dalawang Miguel Malvar class frigates ay gumagamit ng LM-2258 Alpha AESA radar. Isa itong modernong rotating AESA radar. Bagamat gumagamit ito ng Active Electronically Scanned Array technology, umiikot pa rin ang antena upang makakuha ng 360-degree coverage. Hindi ito katulad ng tinatawag na fixed array radar na gumagamit ng 4 na permanenteng panels na nakapirmi sa mast. Ngayon, posible bang magkaroon ng fixed array radar ang mga susunod na barko? Batay sa mga lumabas na impormasyon tungkol sa follow-on variants, may indikasyon na ang mga susunod na Miguel Malvar class frigates ay magkakaroon ng upgraded fixed panel AESA radar. Kung ito ay tuluyang maisasama, magiging malaking hakbang ito sa kakayahan ng Philippine Navy. Ang fixed array radar ay karaniwang mas mabilis mag-detect at mag-track ng maraming target dahil wala na itong kailangang paikuting antena. Mas mabilis din ang reaction time laban sa mga paparating na missiles, aircraft, at iba pang banta. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon para sa 6 na bagong Flight 4 frigates, kung susundin ang trend ng progressive upgrades kada batch, hindi malayong makita natin ang mas advanced na radar, mas modernong combat systems, at posibleng iba pang capability improvements. Ito rin ang karaniwang ginagawa ng maraming Navy sa buong mundo. Hindi pare-pareho ang configuration ng bawat flight. Habang tumatagal ang programa, unti-unting ina-upgrade ang sensors, weapons, electronics, at software upang manatiling relevant ang klase ng barko sa loob ng maraming dekada. Kung mangyayari ito sa Miguel Malvar class, hindi lamang lalaki ang bilang ng mga frigates ng Philippine Navy. Mas tataas din ang kalidad ng bawat bagong batch. Sa kabuuan, kung pagsasamahin natin ang lahat ng developments, makikita nating mabilis ang galaw ng modernisasyon. May 2 frigates nang nasa serbisyo. 2 follow-on frigates ang halos tapos na ang design phase at papalapit na sa aktwal na konstruksyon. 2 pa ang inaasahang ma-award. At ngayon, may ulat pa tungkol sa 6 pang bagong frigates na binigyang prioridad ng Pangulo. Kung tuluyang maisasakatuparan ang lahat ng ito, malaking pagbabago ang mararanasan ng Philippine Navy sa susunod na mga taon. Mas maraming barko ang makapagpapatrolya. Mas malawak ang coverage sa ating maritime territory. Mas malakas ang kakayahan sa air defense, anti-ship warfare, at anti-submarine operations. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ulat tungkol sa 6 na karagdagang Flight 4 frigates ay hindi pa opisyal na inaanunsyo ng Department of National Defense o ng Philippine Navy. Habang positibo ang mga indikasyon, kailangan pa rin nating hintayin ang opisyal na kumpirmasyon at ang pinal na detalye ng proyekto. Ngunit kung pagbabatayan ng direksyon ng ReHorizon Free Modernization Program, malinaw na patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa pagpapalakas ng hukbong dagat upang mas maprotektahan ang soberanya at pambansang interes ng Pilipinas sa mga darating na taon.